Mula Antique bumiyahe kami lulan ng barko pabalik ng Manila. Kasama si Tatay Teryo na noon ay may kapansanan na. Ganun pa man isisikapin namin ni ate na mapaayos ang buhay nito. Bala ko na pansamantala ay mangungupahan muna kami ni tatay para naman hindi kami magiging pabigat at makaistorbo sa mag-asawa. Nakita ko sa itsura ni tatay ang pag-aalinlangan. Hiya, tuwa at pananabik. Kung kaya't kinausap ko ito. Tay, makikita mo na si ate, tsaka yung apo mong napakapogi. Pangaliw ko dito. Tumangon na lamang ito at ngumiti. Habang nagpapasalamat, tinapik ko na lamang ito sa balikat nun, pampalubag loob sa kanya. Muli ay halos abutin kami ng 3 araw sa biyahe. Pagdating namin sa pier sa Manila, ay kumain muna kami bago maghanap ng van na marerentahan pa uwi ng Rizal. Medyo mahal pero kinuha na namin kesa sumakay pa kami ng bus nun at magpalipat-lipat na baka abutin pa kami ng susunod na araw bago makauwi. Pagsakay namin ng van ay pinagpahinga ko si tatay para naman magandang mood niyang haharap sa kaisa-isa niyang apo. Kagad naman itong sinunod ang aking sinabi. Halata din sa itsura nito na sabik siyang makita si ate. Iniwasan din namin pag-uusapan ng mga ito dahil sa gusto namin makapagpahinga si tatay na maayos. Mag-alas 4 na ng umaga nang makarating kami sa apartment nila ate nun. Bumaba kami sa van nang lumabas si Kuya Sammy sa bahay para mamalengke. Na makita kami nito ay kagad nitong tinawag si ate Remy nun. To, mabuti at nakabalik ka na. Binati ko naman ito at doon ko ipinakilala si tatay sa kanya. Ganun na lamang ang gulat nito sa kalagayan ni tatay. Ganun pa man iniyakap nito si tatay. Maligayang pagdating tay, ikinagagalak ko po kayo makita. Maya-maya ay lumabas si ate. At ganoon na lamang ang paggugulgol nito nang makita si tatay sa ganung kalagayan. Hindi na rin mapigilan ni tatay ang maiyak habang tinatawag ang pangalan ni ate nun. Ultimo ang aming mga kapitbahay na nagising sa ingay na aming mag-ama. Imbis na magalit, napaiyak na rin. Hindi kasi nila inakala na makikita pa namin muli ang aming ama. At parami din naman nakakakilala sa kanya sa lugar kung saan kami nakatira. Malapit lang kasi ang bahay namin sa lugar nun. Pero nang magkolehiyo si ate at magtatapos na walang nagawa si inay kundi ang ibenta na lamang ito. Kung siguro nakabalik ito sa amin si tatay noon ay hindi sana naibenta yung bahay namin. Halos hindi makapaniwala si ate sa sinapit ni tatay. Pero dahil nangyari na at narito na ito sa amin kung kaya't aalagaan namin ito. Wala kasi kaming pangit na alaala sa aming ama. Napakasipag nitong tao at mapagmahal sa pamilya. Kung kaya't hanggat kaya namin ay gagawin namin para maalagaan ang aming ama nun. Pinapasok na din muna namin si Manong Bano sa bahay para makapag-almusal bago umuwi sa kanila. Nasa 2 linggo din kasi kaming nawala nun. Mabuti na lamang at wala pa itong asawa. Kung kaya't libre ito kung umalis-alis at pumunta kung saan ito gusto. Sakto namang tapos na kami kumain ng almusal at umiyak ang pamangkin ko na si Baby Dustin. Nakita ko ang reaksyon ni tatay na naluluwa sa tuwa. Kahit hindi pa niya nahawakan ng apo. Nang inilabas na ito ni Kuya Sammy sa kwarto at ipinakilala sa lolo, mas lamang ang itsura ni tatay sa pamangkin ko na yon. Kagad din naman itong gustong mapagkarga sa kanyang lolo, kung kaya't tuwang-tuwa naman si tatay. Napuno ng tawanan ng bahay ng umagang ito. Hanggang sa maya-maya ay nagpaalam na si Manong Banu na uuwi na muna at magpapahinga. Babalik na lamang ito kinabukasan ng hapon. Magkasabay na sila ni Kuya Sammy na lumabas dahil mamamalengke nga ito para sa tanghalian. Nang kaming 3 na lamang ang naiwan sa bahay noon ay sinabihan namin si tatay na magpahinga na muna. Pero ayon dito, puro na ito tulog sa biyahe kaya pinili niyang mas makipaglaro na lamang sa apo niya na noon ay nasa kuna lamang sa sala. Doon ko sinabi kay ate na balak kong lumipat ng tirahan para sa amin ni tatay. Nang sa ganon ay magkaroon naman sila mag-asawa ng privacy sa kanilang pagsasama noon. Pero sinabi naman ni ate na napag-usapan na nila ni Kuya Sammy ito bago pa man kami dumating.
Balak nilang kumuha ng pabahay na nasa lugar din na titirahan namin. May unang palapag ito kung saan ang 2 kwarto. At sa ilalim naman ay may 1 kwarto kung saan pwede si tatay. At dahil magtatrabaho naman ako ay sinabi nito na hati na lamang kami sa gastusin sa bahay nun. Hindi naman ito problema sa akin. Inako ko na din ang bayarin sa kuryente at tubig. Kung kaya't nakita ko na lumuwag ang pagkakangiti ng ate ko. Lumipas sa mga oras, magtatanghalian na. Sabay-sabay na kaming kakain kasi papasok na rin si Kuya Sammy. Naikwento nila na namatay ang sanggol ng babae na dati kong nakitaan ng nilalang sa bubong ng mga ito. Tinanong ko naman kung namatay sa anong dahilan. Sinabi nila na hindi umano maipaliwanag ng pamilya. Maging ang doktor ay hindi din maipaliwanag ang mga nangyari. Sinabi din ng mga ito na marami silang naririnig na ingay sa paligid tuwing gabi. Pero tanging ang bahay namin ang iniiwasan ng mga ito. Kung sa anong dahilan ay hindi nila alam. Sinabi ko naman sa mga ito na natural lamang yon dahil binalot namin ni Manong Bano ng pangontra ang bahay bago kami umalis. Kaya hindi ito malapitan na masamang nilalang. Napatango na lamang si Kuya Sammy nang sinabi ko yon. At doon ay napag-usapan na namin ang paglipat ng bahay para mas makakagalaw kami ng maayos nang hindi na iistorbo ang ibang kasama sa bahay. Matapos makapagpahinga ng araw na ito ay naisipan kong pumunta sa labasan kung saan nakikipagkwentuhan sa aking mga kaibigan. Pagdating ko pa lamang sa tindahan nun, ay kaagad na akong sinalubong ng sumbong ng aming mga kapitbahay. At doon ako naliwanagan sa mga pangyayari na ikinuwento ni Kuya Sammy. Doon ko rin nakausap ang nanay ng sanggol na noon ay hindi pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang panganay na anak. Tinanong ko ito kung ano ang nangyari. Natulog lang kami sa balkonahe. Brownout kasi ng hapon na yon, kaya mainit sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkagising ko, hindi na siya humihinga. Umiiyak na kwento ni Ate Gemma. Tinapik-tapik ko naman ito sa balikat. Hanggang sa isang hapon, galing ako sa istasyon ng pulis kung saan ako nagtatrabaho bilang isang encoder. Habang hinihintay ang resulta ng aking board exam, naglalakad ako papasok ng iskinita ng aming lugar. Na makita ko ang lalaki na bigla na lang nawala nung nahuli namin ang babaeng aswang. Maayos ang kalagayan nito pero naroon pa rin ang bahagyang depekto sa paglalakad niya. Nang ibig sabihin ay naroroon pa rin ang bakas ng pagtapon ko dito mula sa balkonahe. Napatingin ito sa akin kung kaya't nagtama ang paningin namin. Ngumisi ito ng nakakaloko na tila nagbibigay babala ng mga susunod pang kaganapan sa lugar namin. Tinitigan ko rin ito ng diretsyo para ipaalam dito na kung ano man ang binabalak niyang gawin ay naroroon ako para hadlangan ito. Tila nabasa nito ang pag-iisip ko kung kaya't mas napangisip pa ito. At dahil doon ay ipinaramdam ko sa kanya ang katiting na bahagi ng aking aura. Nakita ko ang pagkabila nito at pagseryoso ng kanyang muka. Ako naman ang ngumiti dito ng may paghahamon bago ito tinalikuran. Pagdating ko sa bahay ay abala si tatay sa pakikipaglaro sa pamangkin ko, habang si ate naman ay abala sa pagluluto ng aming hapunan. Masaya naman akong ibinahagi sa kanilang tungkol sa pagtanggap sa akin sa opisina. Kahit hindi pa man lumalabas ang resulta ng aking board exam noon. Tuwang-tuwa si tatay at si ate dahil sa sinabi ko. At kasabay noon ang pagbalita rin ito na naaprubahan na ang kanyang papeles sa pabahay. Kung kaya't pwede na kaming lumipat doon pagkatapos ng 2 linggo. Nang gabing yun ay namasada ako ng padyak. Sayang din kasi ang kikitain ko kahit ilang oras lang. At dahil 9:00 pa ng umaga ang pasok ko kinabukasan kaya nagpasya akong mamasada hanggang 11:00 ng gabi. Total ay may kasama naman sila Ate Remy sa bahay. Habang namamasada ay nararamdaman kong may mabigat na aura kung kaya't nagmamatsyag ako sa paligid para malaman ko kung saan ang kinaroroonan nito.
iniisip ko na ang lalaki na dati ko nang naengkwentro ang nilalang na yon. Pamilyar na sa akin yung aura niya, kaya't kilala ko na. Nang malaman ko ang kinaroroonan nito, ay minabuti ko nang tumigil na sa pagpapamasada. Inabangan ko ang nilalang sa lugar ng binabalak nitong biktimahin. Mabuti na lang at kilala ko ang buntis na pinupuntirya nito noon. Asawa ito ng kaibigan ko na kasamaan ko din sa pamamasada. Pinapasok ako nito sa bahay nila. At doon ko nalaman na may ilang gabi na din pala silang inaatake ng nilalang na yon. Pero hindi nito matuloy-tuloy ang kanyang binabalak dahil may alam sa pangondrang kaibigan ko kahit papano. Dahil sa alam kong nasa paligid ang nilalang, ay hindi na muna kami nag-usap-usap noon. Sumapit ang 10:30 ng gabi. May narinig kaming malakas na paglapag sa kanilang bubong. At dahil sa may puno ng santol na nakalaylay sa bubong ay inisip nila na bunga lamang yon. Pero alam kong iba ang bunga ng santol kesa sa lumapag na yon. Kagad namang nagreklamo ang mga tao sa loob ng bahay na nangangamoy malansa. At dahil sa alam ko na kung saan naroroon ang nilalang, ay naghanda na ako para asintahin yon ng buhay na kataga. Pagbato ko sa nilalang ng buhay na salita, kaagad itong gumulong at nahulog sa may bubungan. Kaagad akong lumabas para hulihin yon pero dali-dali itong tumakbo sa anyo ng aso. At dahil sa ginawa nito ay muli ko itong inorasyonan sa pamamagitan ng hangin. Narinig ko ang malalim na paghiyaw ng nilalang na para bang nasasaktan. Tuloy pa rin ang pagbato ko ng buhay na salita sa hangin at pumunta sa labasan kung saan may mga taong nakatambay at kung saan ang isang maliit na creek nagsisilbing pagitan ng dalawang barangay. Nang walang ano-ano ay nakita ko sa dulo na may umahon na isang tao doon. Hindi ko ito namukaan dahil sa medyo madilim sa lugar na ito. Pero ang postura nito ay postura ng lalaki na minsan ko nang nakaengkwentro. Kaagad kong kinabisado ang lugar at inikot ang daanan papasok sa kabilang barangay para puntahan ang lugar na inahunan ng nilalang. Pero nang makarating ako sa sentro ng lugar na inahunan nito, ay nakita kong isa yung bakanting lote na may maliit na kubo sa likod. Doon ko naisip na baka yun yung bahay niya. Dali-dali ako nagtanong sa mga residente na nasa bukana. Manang, magtatanong lang po. Wala po bang nagmamayari ng bakanting lote na ito sa gilid? Sabi naman ng ginang ay meron umano. May matandang sabi-sabing aswang na bigla na lamang umanong nawala nung nakaraang taon. Yung anak niya lang yung naririyan ngayon, iho. Matagal din yung nawala dito. Kakabalik lang niya nung 1 linggo. Napatango naman ako sa mga impormasyon na nakuha ko sa ginang nun. Bakit, iho? Kilala mo ba yung nakatira dyan? Muling tanong niya. Sinabi ko naman na hindi, kaso lang may sumakay kasi sa akin kanina sa padyak. At sinabing doon ang tirahan nito. May naiwan kasi ito sa padyak ko, kako. Pagbibigay dahilan ko sa matanda nun. Nako, umalis yon kanina, iho. Kaya walang tao dyan sa kubo niya ngayon. Muling wika ng ginang nun. Nagpasalamat na lamang ako sa tinanungan ko at nagpaalam ng umuwi. Malapit ng maghating gabi bago ako nakauwi sa bahay, kaya tinanong ako ni ate kung bakit masyado akong ginaminon. Si tatay naman ay nakatingin lang dahil alam niyang galit na sa akin si ate Remy. Naengkwentro ko uli yung nilalang na naengkwentro ko sa balkonahe dati, ate. Sinubukan kong huliin pero ang bilis. Pinuntahan ko sa barangay kung saan nakatira. Pagkikwento ko nun, na siya namang nagpabago ng ekspresyon na mukha nito. Ganon din si tatay na halatang naggulat sa sinabi ko. Ano? Saan? Saan siya nakatira? Sunod-sunod na tanong niya. Sinabi ko naman na nasa kabilang barangay. At sinabi ko rin na anak pala ito ng babaeng aswang na nahuli ko nung kasalukuyan siyang nanganganak sa ospital.
Natutop naman ito ang kanyang bibig at halos hindi makapaniwala. "Paano yan ngayon, Noy?" tanong ni ate. "Babalik ako dun bukas ng umaga bago ako papasok sa trabaho." Gusto ko kasi malaman ang dahilan ng lalaki kung bakit ito nang bibiktima. At sa lugar pa namin mismo. Tumango naman si ate sa sinabi ko. "To, anak, mag-ingat ka ha." Pagpapaalala naman ni tatay sa akin. "Opo tay, mag-iingat ako." Ilang sandali pa ay dumating na si Kuya Sammy. Nagsabay kaming maghapunan. Napailing na lamang si Kuya Sammy nang ikinuwento ko sa kanyang nangyari. "Nagkalat na talaga yung mga masasamang nilalang ngayon, oh." Nagkwento rin ito na sa lugar ng kasama niya sa trabaho, may nabalitaan ding na biktima ng aswang nung nakaraang gabi lang. Kung kaya't mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad sa barangay na tinitira ng kasama niya sa trabahong yon. Kinabukasan maaga pa lamang, bumalik na ako sa barangay kung saan nakatira ang aswang. Dala-dala ko ang aking padyak at ang bagay na kunwari ay naiwan ito. Pero nang magtanong ako sa ginang na may-ari ng tindahan, ay sinabi niyang umalis na ang lalaki. Napatanong naman ako kung saan ito pumunta. Sinabi naman ito na may dala-dala itong bag at tila may iniinda nun. "Hawak-hawak niya yung tagiliran niya. Parang may sugat," sabi ng ginang. Tinanong ko kung saang probinsya nakatira ang mag-ina na yon. Sinabi naman ng ginang na sa Matuginaw, Samar umano. Kilala niya ang ginang. Sinabi ko na lamang sa ginang na pakibigay sa lalaki ang naiwan niya sa padyak ko. Isang supot lang naman yun na nilagyan ko ng kape at asukal. Pagkatapos kong maibigay sa ginang ang supot ay kaagad na rin akong umuwi nun. Pagkagaling ko naman sa trabaho ng araw na yon ay doon na ako dumiretso sa bahay ni Manong Bano. Gusto kong alamin sa kanya kung alam niya ang lugar na sinabi sa akin ng ginang. Sa Samar din kasing probinsya nito, kaya't balak ko siyang yayain papunta sa kanilang lugar. Gusto ko nang tuldukan ng pambibiktimang ginagawa ng lalaki sa aming lugar nun at maging sa karatig lugar. Sakto namang kakauwi lang ni Manong Bano nang nakarating ako sa bahay ng kanyang kapatid. Nag-usap kami ng mga nangyari at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa barangay kung saan ako nakatira. Nang nabanggit ko ang lugar ng tirahan nito na sa Matuginaw, Samar nun, kaagad namang kinumpirma ni Manong Bano na alam niya kung saan ito. Dahil doon ay napag-usapan namin ang magiging plano namin. Pag lumabas ng resulta ng aking board exam, pumayag naman ito kung kaya't nagpaalam na akong umuwi na dahil mamamasada pa ako ng mga oras na yon. Sinabi naman itong pupunta siya sa bahay namin kinabukasan para naman madalaw niya si tatay. Nagpasalamat naman ako sa pagiging mabait na kaibigan nito. Umuwi na ako pagkatapos naming mag-usap noon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng balita sa aking pinagtatrabahuan. Mabilis akong naganap ng pahayagan kung saan nakalathala ang pangalan ng mga nakapasa sa pagsusuri. Resulta kasi ng aming board exam yung balitang yon. Hindi ko maipaliwanag ang saya nang makita ko ang pangalan ko nakasama sa mga nakapasa. Binati naman ako ng mga kasamaan ko sa presinto. Wala akong mapagsidlan ng kaligayahan ko ng araw na yon. Pag-uwi ko sa bahay, naroon naman si Mang Bano. Nagluto si Ate Remy ng pansit at iba pang ulam. Nakita na pala nilang pangalan ko sa dyaryo. At ayun, maluwa-luwa naman ang mahal naming ama. Kasabay ng hapunan ay ang pagsabi ko sa mga ito na nagbabalak kami ni Manong Bano na pumunta muna ng Samar noon. Nagtanong naman si tatay kung anong gagawin namin sa Samar. Sinabi ko na dito ang dahilan kung bakit kami pupunta sa lugar. "Bano, alam mo ba yung lugar na sinasabi ni Toto?" tanong ni tatay kay Manong Bano. "Alam ko yung lugar, Manong. Dati kaming naninirahan sa lugar na yon. Doon ako lumaki kaya kabisado ko yung buong Matuginaw," sagot nito. Dahil sa sinabi nito ay napanatag naman si tatay. Pumayag ito na pumunta kami sa lugar. Kaya't nagsimula na kaming magplano kung kailan kami aalis.
Napag-usapan namin na dapat na makaalis kami bago pa man kami maglipat ng tahanan at bago pa ako makapagsimula sa trabaho ng permanente. Kinabukasan ay nagpaalam na ako sa opisina na mawawala ako ng kulang-kulang 2 linggo. At dahil hindi pa naman permanente ang trabaho ko na yon bilang encoder, kaya hindi ako nagkaroon ng problema sa pamamaalam sa kanila. Sumapit ang Sabado, araw ng pabiyahe namin papuntang Samar. Naging maayos naman ang aming pag-alis. Kagaya ng dati ay wala kaming dalang ganong gamit. Tanging yung bag lamang na may dalang iilang damit pamalit noon. Nakarating kami sa Samar ng maayos mula sa bayan. Sumakay kami ng tricycle patungo sa bayan ng Matuginaw. Nagpatid kami sa istasyon ng pulis sa bayan na yon. Ginawa namin yun para masigurado ang aming seguridad sa lugar. Tinanong kami ng mga ito kung saan ang aming destinasyon. At dahil si Manong Bano ang sanay magsalita ng kanilang lengguwahe, ay siya ang nakipag-usap sa mga pulis. Dahil doon na ito lumaki at nagkaedad sa lugar, ay hindi siya pinaghilalaan ng mga ito. Sinabi nitong bibisitahin lamang niyang kanyang kamag-anak sa isang barangay sa lugar na yon. Nang sinabi niyang barangay, ay halatang saglit na nag-ibang itsura ng mga pulis. Kung kaya tinanong niya kung ano ang problema. Sigurado ka bang taga doon ka sa lugar na sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kadelikado yung lugar na pupuntahan mo? Opo sir, sigurado ako. Doon po ako lumaki. At nandun yung kamag-anakan ko. Ako naman ang binalingan ng isang pulis at tinanong kung sigurado ba ako nasasama ako sa kaibigan ko. Sir, kagaya nyo, isa din akong pulis. Baguhan nga lang kaya sa ngalan ng katapangan at katapatan opo, buo ang loob ko na sumama sa kaibigan ko. Medyo nasorpresa ang mga ito sa sinabi ko. Kung kaya't kinuha kong ID ko na nagpapatunay na isa akong rehistradong pulis noon. Napawi ang pag-aalala ng mga ito. Tinanong pa ako kung dahil ba sa tungkulin kung kaya ako naroroon. Sabi ko hindi. Personal na lakad lamang to. Bakasyon, bago ako magsimula ng trabaho. Kinabukasan maaga pa lamang ay gising na kami. Inutusan kami ng mga pulis na magluto muna ng almusal. Ang buong akala namin ay para yun sa kanila, yun pala, para sa amin. Pagkaluto ay binigyan kami nito ng baunan at sinabing magdala kami ng sarili naming pagkain at tubig. Na wag kaming kumain sa kahit saan sa lugar dahil nagkalat umano ang mga manlalason. Humanga kami sa kabutihan ng loob ng mga pulis sa lugar. Hindi namin inakala na ganun sila kabait at maalalahanin kung kaya't ganoon na lamang ang aming pasasalamat sa kanila. Kagad naman kaming naganda ng aming babaunin at pagkatapos ay kumain na din ang umagahan bago kami umalis noon. Sumakay kami ng habal-habal papunta sa sinasabing barangay. Pagdating namin sa bukana, ibinaba na kami ng driver. At nagsabi itong hindi sila pumapasok sa lugar. Kung kaya't nakiusap kami dito na sunduin kami pagkatapos ng 2 araw. At para balikan kami nito ay binigyan namin yun ng medyo malaking halaga noon. Umuo naman ang mga ito. Pagkaalis nila ay kagad naman kaming pumasok sa looban ng barangay. Papasok pa lamang kami. Nakita na namin ang mga tao. Tila ba nagkukumpulan ng mga ito at nagkakatuwaan. Hanggang sa may isang matandang lalaki ang nakakita sa amin noon. Lumapit ang mga ito. Binati kami. Doon nito nakilala si Manong Bano. Urbano! Anong nakain mo at bumalik ka dito ha? Tingnan mo nga naman. Bumalik ang kaisa-isang apo ng albularyo nagpahirap sa ating lahat. May kasama pang isang amoy sariwa at inosente ah. Masyado pang maaga para dyan. Ipapakita niyo ba yung mga pangil niyo kahit ganito kaaga? Nakangising tanong ni Manong Bano sa mga ito. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig. Hindi ko pa rin pinaparamdam sa kanila ang aura ko. Sa isipan ko naman ay kinakausap ako ni tatay. Hindi ako sumasagot at pinapakinggan ko lamang yon. Kapag ginawa ko kasi yon, malalaman nilang kakayahan ko. Niyaya ako ni Manong Bino na umalis na kami.
Doon kami pumunta sa isang may kalumaang kubo nun. Humawak si Manong Bano sa dingding ng bahay at kaagad na bumitaw ng buhay na kataga. Doon bumukas ang pintuan ng kubo na ito. Kaagad kaming pumasok. Doon ko nakita ang kayusan ng kubo. Yun pang parang may naglilinis kahit wala namang nakatira. Pero dahil sa isa na ring albularyo, ay alam ko kung bakit at sino ang naglilinis sa kubo na yon. Kinagabihan ay marami kaming naririnig ng mga pag-angil. Doon ako tinanong ni Manong Bano, "Kaya mo na bang humarap sa kanila to?" "O naman Manong, yan ang dahilan natin ba tayo nandito, di ba?" "Kung ganun, humanda ka. Haharapin natin sila." Kagad akong nag-ipo ng buhay na kataga. At nang nalaman kong nasira ng espiritual na harang sa kubo, ay doon ko binato ang iilang buhay na katagang yon sa mga nilalang. Humiyaw ang mga ito at nang akma itong makikipaglaban, ay si Manong Bano nang humarap dito. Pinagpapalo niya sila ng buntot pagi na nakuha namin sa loob ng kubo. Armas yun ng kanyang lola nung ito'y nabubuhay pa. Malakas ang loob ni Manong Bano para harapin ang mga nilalang. Sa bawat pagbato ko ng mga buhay na kataga, si Manong Bano ang taga-hagupit sa mga nilalang gamit ang buntot pagi. Hanggang sa natamaan ito ang isang nilalang na pamilyar sa pandinig ko. Kaya muli akong nagbato ng buhay na kataga. Tumama ulit yon, na siya namang hinagupit ni Manong Bano ng buntot ng pagi. "Masyado mo kaming pinahirapan ha. Hanggang sa napilitan na kaming pumunta dito sa lugar na ito," sabi ni Manong Bano nun. Muli ay nagupit niya ang nilalang. Gumapang ito para makalayo pero hindi yun binibigyan ng pagkakataon ni Manong Bano. Ang mga nilalang naman na sumugod sa amin ay nawala na. Tanging yung lalaki lamang na naging dahilan ng pagpunta namin sa lugar ang natira nun. Hindi na namin sinayang pa. Hindi na namin ito tinantanan. Pagsapit ng umaga ay bumalik na sa dati ang aura ng lugar. Mas naging maaliwalas na ito at ang lalaki na nahuli namin ay dinala namin sa loob ng kubo. Kasabay noon ang pag-uorasyon ni Manong Bano na naging dahilan ng pagkawala ng mga dasal na harang ng nilalang na yon. Pagpasok dito ng lalaki, kaagad ng siniga ng kubo. Tinupok ng apoy. Ang ibang mga nilalang naman ng gabing yon ay hindi na namin nakita kinabukasan. Pagkatapos nito ay umalis na kami. Bumalik kami ng Manila na walang iniisip. Alam namin na tapos na ang aming misyon sa lugar na yon. Dumaan kami sa istasyon ng pulis para ipalam sa mga ito na maayos kaming babalik ng Manila. Nagpaalam sa mga ito. Matiwasay na bumiyahe pabalik. Bumalik sa dating gawi si Manong Bano. Ako naman ay tuluyan ng nagtrabaho bilang isang pulis noon. At nang makaipon, naipagawa ko na din ang paa at ang mata ng aking ama.